Update sa mga matatanggal sa kani-kanilang team ngayong season. Yung iba pwede manatili na ilang buwan pa. Yung iba naman sa kanila ngayong conference na agad mawawala. At syempre pag-usapan din natin itong kumakalat na si Bol Bol daw ay may balak na hindi tapusin ang conference ngayon. Pero bago yan, sino-sino nga bang mga players na to? Unahin na muna natin itong trade na gagawin umano ng Ginebra para makakuha sila ng big man na mula daw sa Converge at ang magiging sakripisyo ay si Jason David na ngayon nasa injured list. Kilala ang Ginebra o ang mga SMC teams na kapag injured ng isang player kahit gumaling pa sila, hindi rin ibabalik sa roster. Yung iba binabalik ng konti pero mga ilang buwan lang pinapakawalan na agad. Unfortunately, si Jason David nga ang isa sa mga to. Dahil hindi naman po ito imposibleng mangyayari, minsan nga kahit star player ka pa, kung injury prone na, ibibigay ka rin sa iba. Isa nga ako sa mga nasasayakan sa kanya. Si Jason David, nakakagamot na sa Ginebra spot bilang kanilang main option sa second unit. Kumbaga, hindi lang siya isang magic bunot, kundi mainline na talaga sa pangalawang unit. Nagustuhan siya ni Coach Tim kasi may depensa at nag-i-improve ang kanyang shooting. Sad to say, nangyari na nga sa kanyang kinatatakutan ng mga players na mangyari. Pero baka nga kapag nakabalik siya at na-regain niya ang kanyang old form, manatili pa siya ng maraming taon sa Ginebra, di ba? Pangalawa, dahil mataas ang value na kukuhan ng Ginebra, kaya kailangan pa ng isa para makuha siya. At ang pangalawang to ay si Isaac Go. Alam naman natin siguro na hindi magtatagal si Go dyan. Sa totoo lang, hindi talaga si Go ang kailangan ng Ginebra sa trade na yon, kundi si Stephen Holt lang. Pero para maging umano, patas. Kaya isinama si Go. Pinag-sign siya ng Ginebra ng 1 taon para obserbahan ang performance niya sa 1 taon. Pero sad to say, hanggang ngayon hindi pa nga siya nakakalaro. Kapag ganito ang nangyari sa isang player, alam mo na agad. So far, ang Ginebra meron namang Norbert Torres at tiyak mas pipiliin na lang niya si Torres na isang medyo veterano na kumpara sa isang rookie pa maglaro. Pangatlo, sa mga matatanggal, si Gio halalo ng TNT. Pinag-usapan na natin to. Ayon sa TNT, totoo ang mga rumor na hindi na siya i-renew ng management. Sad to say, pero wala kang napagkasundo ang bagong deal ang TNT sa kanya. Binagsak siya right after na nakabalik na si RR Pugoy at Jason Castro. Kahit manatili pa si Gio sa kanila, babangkurin siya kasi hati-hati na masyadong playing time. Plus may isang legit guard mula sa Blackwater ang patungo na sa kanila. Kaya mas lalong wala ng halaga si Gio. Nasira talagang laro ni Gio nung na-trade siya galing sa Magnolia. Sayang talaga. Pang-apat naman mula sa Rain or Shine na si Sean Ildefonso. Isa siya sa mga nag-i-improve na talaga at ginagamit na ni Coach Yang. Actually, malaki din yung naitulong niya nung mga nakaraang conference. Nagkaroon siya ng confidence sa 3-point field. Kaso di nga lang siya nakakasabay sa playing style ng mga frontrunner guards na gaya ni Felix Lemeti, Nokum, Nicaraco, tapos meron pa silang Anton Asistio na tahimik pa sa ngayon. Pero sayang, kasi unti-unti na sana siya nagagamit at nagkakaroon ng confidence. Baka sa ibang team, pwede pa siya magkaroon ng break. Siya nga pala, pag-usapan din natin itong umano pag-alis ni Bol Bol sa TNT. May mga kumakalat ngayon na balak daw ni Bol na hindi natapusin ang Commissioner's Cup dahil siguro sa mga importanteng matter. Pero sabi ni Jolas, mas maganda kung tapusin nila yung conference kasi malapit na rin naman din matapos to. Sa susunod na mga linggo, playoffs na. At naniniwala si Jolas na gawa-gawa lang ang storyang to. Kahit kailan wala daw silang napagkasundo ang ganun. Pero what if nga na biglang ganito ang mangyari sa TNT? Yung gaya ng sa SMB biglang nilayasan ni Patton, di magkakadakuba-kuba sila sa paghahanap. Si Bol pa naman ngayon ang nangungunang import sa scoring, averaging almost 40 points per game na. Kaya kapag umalis siya, masusunugan na malubha ang TNT. Totoo man o hindi, ang mga balita, isa lang ang nakikita ko sa ngayon, siya ay nag-e-enjoy sa paglalaro sa PBA at mas nakaka-adjust pa sa way of basketball o physicality ng mga Pinoy. At no doubt, isa nga siya sa mga nagpapasaya sa mga Pinoy ngayon.